Posible nga ba na ang segunda mano sa sasakyan makapagdala ng sunod-sunod na kamalasan? Hanggang sa umabot ng 1 week, nanghihina na po siya. Pumutok daw po yung ugat. At aksidente? Akala ko talaga mawawala na ako nun. Sa bagong nagmamayari nito? Parang, ang tingin po kasi namin hindi talaga siya tumigil hanggat wala siyang nakukuha sa amin. Ngayong bagong taon, marami tayong mga bago, bagong buhay, at bagong mga pangako. Pero sa mga kaan natin ito, hindi lang uso ang bago, maski na bagong taon. Ang trip kasi nila, mga used o segunda mano. Nagsimula raw ang lahat nung makabili ng segunda manong motor sina Robertson at asawa niyang si Marian. Noon pa talaga, bata pa ako, mahilig talaga ako magmotor. So, naisipan ko, kada bumibili talaga ako motor, second hand para, siyempre hindi pricey, di ba? Para pa nagsawa ako, pwede ko ibenta. Mura niya talaga binibenta. Malaking tulong daw ang motor sa kanilang pamilya. Mga household products po, yung negosyo namin. Ang motor po yung pinandi-deliver namin, yung ginagamit namin pagka nearby areas lang, pag minimal order. Unang kita pa lang daw ni Robertson sa motor, nakitaan na niya ito ng mga senyales ng pagkabangga. Alam niya ito dahil si Robertson minsan din daw nag-buy and sell ng mga motor. Mabilis siya naman itong minikaniko. At naipang road trip pa raw nilang mag-asawa kasama ang anak nila. Pero pag uwi sa bahay, nag-umpisa na ang mga hindi may paliwanag na kamalasan nila. Nag-diarrhea po yung baby ko. Mga around 5 to 7 times siya nagde-defecate. Tapos po, hanggang sa umabot ng 1 week, nanghihina na po siya. Noong ika-5th day po, doon na po namin siya pina-check up. Every time na kumakain siya, sumasakit yung tiyan niya. Sa ikalawang linggo, kung saan nagpapagaling na lang ang anak nila, panibagong pagsubok ang bumangga sa pamilya. Inaantay ko makatawid yung van para dumaan yung van para makatawid ako. Nagulat ako nung malapit na yung van, biglang pumaling yung under niya, sumalpok sa akin. Dahil sa aksidente, nabalian ng kamay at nabulag ang kanang mata ni Robertson. Yung damage niya sa harap, kung ano yung inayos ko, ganun-ganun din yung sira niya ngayon. Pero ang kamalasan daw nila, parang sasakyang humaharurot. Tila sumunod itong pinuntirya si Marian. Since na-aksidente siya, wala na magdi-deliver. So, wala na akong choice, di ako mag-drive po. So, napalingon lang po ako saglit. Tapos po, yung car ko po, parang meron po siyang nadaanan na bato. Hindi na raw niya nakontrol ang pagmamaneho. Tumaob yung sasakyan. Dito na raw nagsimulang kutuban ng mag-asawa tungkol sa panganib na yung mano'y dala ng segunda mano nilang motor. Sabi po niya sa akin, Mami, ayoko na yung motor. May sumpa yung motor na yan. Totoo nga kaya may dulot na panganib ang kanilang motor? Matagal na yung mga pag-aaral na ganito kung saan yung mga segunda mano na nabibili ng mga tao ay may ikinakabit na kamalasan dahil nga hindi natin alam kung ano ang naging buhay nung unang may-ari nitong mga gamit na ito, kung may sakit o naging malas ba yung takbo ng kanyang buhay kaya binibenta niya ito. Bali, yung pinakahuli po kasing nangyari, doon na po kami talagang na-alarm. Kasi po yung mother-in-law ko po, na matay po siya. Pumutok daw po yung ugat. Ang sunod-sunod na problema, nangyari daw sa 4 na taong sumakay sa nasabing segunda manong motor. Father ko, ako, tsaka siya. Yung mother-in-law ko. Minabuting hanapin nila ang pinagbilhan ng motor. Matuldukan na kaya ang mga tila hindi may paliwanag na kamalasan ng pamilya nila? Laking gulat nila nang malamang hindi pala siya ang unang nagmay-ari nito. Kanino ang naturang segunda manong motor na itinuturing ng malas ng mga nakabili nito? Tila napagtagni-tagni raw nila ang misteryo nang minsang pumunta sa kanila ang inarkilang masahista. Sabi niya, kinikilabutan ako dito sa bahay mo ngayon, ma'am. Sabi niya ganon. So, anong meron, te? Sabi niya, alam niyo po, meron pong nakatayong babae dun sa harapan ng gate ninyo. Para po siyang nag-aabang. Ang masahista, bukas daw kasi ang third eye.
At may dahilan daw kung bakit siya nakakakita ng babae kung saan nakaparada ang segunda manong motor. Babae daw yung may-ari nun. So hindi naman ako naniniwala sa hula-hula. Pero chinek ko yung papel nga. Nangilabot daw si Robertson. Pagtingin ko doon sa papel ng motor, babae nga yung may-ari ng motor. At para daw silang binuhusan ng malamig na tubig sa susunod nilang nalaman. Nung pag-check namin dun sa Facebook, may condolences nga dun sa wall niya. So, confirmed na she passed away. Ang pagkakasakit ng anak, biglang aksidente ng mag-asawa, at misteryosong pagkamatay ng ina. Sanhi nga kaya ng babaeng nagmamay-ari ng motor? Pagka tinignan natin sa perspektibo ng banal na kasulatan, dalawang bagay po ang makikita natin dyan. Meron tinatawag na blessed at meron tinatawag na curse. Kung ito ba'y ginamit sa kasamaan or maaaring dinedicate ba ito'y kasatanas or ito ba'y may pangkukulam na nangyari, possible na may curse yung gamit. Pero kung hindi naman ganoon, I think it's unfair na sabihin natin na talagang sila may kasalanan. Ano man daw nangyari noon sa motor, pwedeng nakapag-iwan ito ng negative imprint. Energy basically is everywhere. This energy na dumadaloy sa buong katawan natin, madalas na kung tawagin aura. So yung aura is not something supernatural, it's something biological. Yung mga inanimate objects, kamukha ng motor, yung lamesa, yung mga kwarto, kaya nilang makasarap ng energy. Kung ano yung internal emotional state mo, it will manifest your external reality, which affects your bioelectric field. Your existence leaves a mark in this world. Isinumpa man ng segunda manong motor or nagkaroon ng negative imprint mula sa dating may-ari, ang payo ng mga eksperto. Pag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, yung mga cursed things na yan ay hindi na aapekto sa buhay mo. Pag merong mga negative experiences, negative events related doon sa isang bagay, ay nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na association, na nafo-focus tayo sa mga negative or mga bad experiences at nakakalimutan natin na sometimes, hindi naman all the time, no, na nangyayari puro bad. Nagpasya ang mag-asawang idispatcha na ang motor. Sabi niya, i-parts out muna kaysa may madamay pa, baka kasi mamaya talagang may curse nga po talaga. Saktong isang buwan matapos ang pagkamatay ng ina ni Robertson, nalaman ng mag-asawa na buntis muli si Marian at ngayon ay kasama na nila ang ikalawang anak. Tunay nga na may paraan ng mundo para ibalik ang mga bagay na dating nawala sa iyo. Aha! I sure hope you enjoyed and learned a thing or two mga kaaha. Pero bago tayo magpaalam, may ilalabas muna si Think. Tada! Shanghai kayo riyan, mga kaaha. Yan! Oras na para batiin ang mga nagdiriwang ng karawan nila ngayong linggo ng Happy Birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.